Sound check. Sound check. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, sabi ng kanta, at sa habang panahon. Alam niyo yun, mga kapatid? Mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salalay, katapatan mo ay naroon, o aming Diyos. Wala na nga ibang Panginoon. Amen. Walang iba ang ating Diyos. Sabi ni Isaiah chapter 44 verse 6, sabi ng Panginoon, walang Diyos liban sa akin. Hallelujah. Muli, salamat sa Panginoon. Kasama natin si Nanay Margie, Tatay June, Sister Eileen, si Brother Salvador, si Sir. Kasama ko sa munisipyo eh. And praise God, i-welcome natin sila, mga kapatid, at ipadama natin sa kanila atin pong mainit na pagtanggap dito sa Dagmay Church, mga kapatid. Okay po. Ito na. Habang inaawit natin yung There's a Welcome Here, mga kapatid, ay medyo palyado na yung paano ko yung pero hallelujah. Habang inaawit natin There's a Welcome Here, kamay natin sila, yakapin natin sila, mga kapatid. Ang namang paraan po, iparating natin sa kanila na sila ay welcome dito sa Pentecostal Church of Dagmay, mga kapatid. Hallelujah. Come on. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. Yes. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. Christian. Hallelujah, there's Tutoy. Christian Tutoy, di ba? Ay, bagay. Welcome here, there's a Christian welcome. Yeah. Wala nang charger? Ha? Ano yun? Magmabisis yung mamatay? Yung magtatagal sa rin. Wala dyan. Hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Oh, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Oh, sir, welcome. Hallelujah, purihin ang Diyos. Welcome dito sa gawain ng Panginoon. Tatay June, welcome po. Nanay Margie, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. At palakpakan ng Diyos, lay ating ipanalangin, mga kapatid. Huwag tayo natiling nakatayo. O aming Diyos, siyang aming kapitan ng kaligtasan. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Alam namin na dahil sa iyong habag at biyaya, sila'y dinala mo dito. Dahil, Panginoon, isa lang ang layunin mo sa kanila. Sila, Panginoon, ay magpatuloy sa pagliligtas sa iyo, Panginoon. At magkasama-sama po kami lahat na sasalubong sa iyo nalalapit na pagbabalik. Panginoon, salamat. Nangyari ang kalooban mo sa buhay po nila. Hindi ko man po alam ang kanilang mga personal na pinagdadaanan, even yung kanilang mga nakaraan buhay, Panginoon. Pero alam ko, O Diyos, mahal na mahal mo sila. At nais mo na sila'y maglingkod, nais mo sila'y magpatuloy yung kanilang magandang sinimulan, Panginoon, sa mga nakalipas sa taon. Ama, dalangin ko po, patuloy mong pagpalain si Nanay Margie, Brother June, Sister Eileen, Panginoon, si Brother Salvador, Panginoon, sa po ng kanila pong mga anak. O Diyos, mula ngayon, patuloy mong igawad muli ang iyong bendisyon, ay yung basbas sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila, ilayo sa anumang sakit at karamdaman, sa kanilang mga trabaho, pagpalain mo sila. Lahat po ng kanilang pupuntahan, hawakan ng kanilang kamay, iyong pagpalain, ingatan sila. At patuloy, higit sa lahat,
ito muli ang pagkakataon na sila'y magkasama-sama namin, Panginoon, na maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, salamat sa kanilang mga buhay sapagkat sila man din ay kalakasan sa iglesia nito. At sila, Panginoon, nagmula ngayon ay hindi na po bisita, kundi bahagi ng pamilya, bahagi ng sambahayan mo, Panginoon, na nais mong ibalik sa kanilang buhay. Masaya ang aming puso, O Diyos, darating ikaw, Panginoon Jesus, na nagmamahal sa kanilang buhay mula noon hanggang ngayon. Alam kong masaya ka, Panginoon, at ito'y para sa iyo. Binabalik namin ang papuri, pasasalamat, pagsamba at parangal sa iyong tanging pangalan, Panginoong Jesucristo, na aming tunay na Diyos. Amen. Muli po, welcome po mga kapatid. Makakaupo na po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo ako mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia. Okay, Bibles up. Everybody Bibles up mga kapatid. Taas po natin ating mga Biblia. Sa mga wala pa pong Biblia mga kapatid, kay Ate Marley, meron siyang showcase. Pwede ko kayong bumili doon mga kapatid. May discount din mga kapatid. And anyway, gamitin ko siguro yung isa sa mga sponsor sa atin mga kapatid. Yung brand na yan sa atin. Hallelujah. Medyo mainit kasi yung panahon mga kapatid. I-flex ko lang po itong magandang mini fan mga kapatid. Hallelujah. Galing pa po ito ng abroad mga kapatid. No? So, ito ay sponsor po sa akin dahil nga daw po, pawis ako mga kapatid. At nakikita po na ako ay masyadong dugyot na siguro itsura ko dito sa pulpit, mga kapatid. So, ilalagay ko lang siya dito. So, mga kapatid, huwag ko kayo maiinggit dahil mura lang naman po ito. Hindi naman po ito first class, mga kapatid, talaga na na produkto, mga kapatid. But anyway, no, salamat po sa nag-donate nito, mga kapatid. So, nag-pledge po sa atin. Yan! Umiikot na siya mga kapatid at ang sarap sa pakiramdam, hallelujah, na meron pong tayong mini fan dito mga kapatid. So, nasa Yellow Basket yung link mga kapatid. Hallelujah. And we support our members. This job is a TikTok affiliate mga kapatid. Si Sister Hailin, Sister May, si Ate Mar, si Brother Ray, hayaan nyo na yun. Mayaman na ho yan, mga kapatid. Hindi nyo supportahan yan. Si Tatay Elmer ay papasukin na rin yung mundo ng TikTok affiliate, mga kapatid. O TikTok affiliation, no? Ilan pa dito ay malapit na rin po, mga kapatid, na pasukin po yung ganyang negosyo. Pero ganun pa man, mga kapatid, hallelujah, muli po tayong magbasa ng Biblia at buksan niyo po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, talatang 23 hanggang 26. At Mateo 14, talatang 24 hanggang 27. Matthew chapter 8, verse 23 to 26. At pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ang daong ng mga alon. Datapat siya ay natutulog. Lahat po magsabi natutulog. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Ayusin mo. Amen? May kanta po tayong ayaw pagluya-luya at ayaw po pagturog-turog. Amen? Verse 26, 25, at nagsilapit sila sa kanya at ginising ang Panginoong Yesus na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Lahat na nagsabi niya nung nakaraang bagyo, magtaas ang kamay. Hallelujah. Iligtas mo kami, mga mamatay. Pamilyar talaga, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya?
Nang magkagayon, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Mamaya, sasabihin po natin, bakit sinabi ng Panginoong Yesus na, bakit kayo natatakot? At bakit niya sinabi itong mabigat na salitang, kayong kakaunti ang pananampalataya? 27. At ang mga nagtaka, at ang mga tao ay nagtaka na sinasabi, anong taong ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya? Sunod na talata, mga kapatid ng Biblia, Mateo Kapitulo 14, talatang 24 hanggang 27. 6 na kapitulo lamang po, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. At pagkatapos, datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Lahat magsabi po, pasalungat. Lahat po magsabi, parang sampu lang nagsabi, pasalungat. Yan. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila, si Jesus, na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. 27, datapat pagdaki, nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, pwede ba tapikin mo yung katabi, sabihin mo rin sa kanya, laksan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Nagpakilala sa kanila ang Panginoon, nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Palapakan natin ang Panginoon at pagpalain ng Diyos ang kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Pwede natin itaas ang ating kamay sa Panginoon at itaas ang ating tinig sa pamagitan ng panalangin sa Diyos. O Panginoong Jesucristo, siyang kapitan ng aming kaligtasan, Panginoon, muli kami lumalapit at ipapakaba. Ang iyong lingkod ay walang magagawa sa ganang aking sarili, Panginoon. Wala po akong karunungang taglay kung ako lamang sa aking buhay. Ngunit ang nais ko, Panginoon, ay patuloy mo kong pagkalooban ng kapangyarihan, patuloy na karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ikaw ang mahayag, hindi ang aking buhay. At habang nangangaral muli ang iyong lingkod, Lord, magbigay ka ng conviction, biblical conviction, sa buhay ng aking mga kapatid. Kausapin mo sila, mangusap ka sa kanila, magsilbing. Ang mensaheng ito ay paalala, pagtutuwid, pagbabahagi ng mabuting balita, at pagbabahagi ng magandang bagay, Panginoon, na panghahawakan po namin bilang naglilingkod sa iyo. Ama, ikaw po nakakaalam ng kanilang spiritual na pangailangan, maging supplement po ang bagay ito, at maging maliit na instrumento lamang ang iyong lingkod, Ama, sa tanghaling ito. Lahat po, Panginoon, ay sa iyo namin ipinagkakatiwala. Maging ang gawa ng kaaway ay aming winawasak, sinisira namin sa pangalan mo, Jesus, na makapangyarihan sa lahat. Espiritu ng antok, espiritu ng kabalisahan, takot, Panginoon. Lord, we declare, may tatanggalin ka ngayon. May papalitan kang mabuti, maganda at mainam sa buhay namin, Panginoon. Kaya ikaw na po aming inaasahan sa mga nitirang oras. At itong aming panalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon Jesus na aming Diyos. Amen. Muli po palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Come on, buhay pa ba tayo mga kapatid? Parang matutulog ah. Hindi ako sanay nag-matchos, ganyan po kayo. Hallelujah. Praise God. I can do my best. Mangaral sa atin, mga kapatid. Ay patuloy na palakasin, aliwin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ating patuloy na kumilos ang Diyos sa ating pinagdadaanan, mga kapatid. I believe, binigay mo na kayo na praise and worship. Sino po mo na kanina, mga kapatid? Binigay mo na yung bigat, binigay mo na lahat, binigay mo na yung alalahanin, kabalisahan sa ating Panginoon. It's time! It's time para tumanggap tayo sa ating Panginoon. It's time para pasarin tayo sa Panginoon. That's why we excited. That's why we eager.
Dapat tatanggap tayo. Excited tayo. Handa tayo. Dapat handa tayo. Lord, kung nawalan ako nakaraan, sasalinan mo ako ngayon. Woo! Hayama ka sandayan. Jesus! We glorify your name, God. We worship you, Jesus. Oh, hayama ka sandayan. Hallelujah! Thank you, Jesus. Malaya kayong mag-amen kung kinukonvict kayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. And I believe, sa biyaya ng Panginoon, muli mangungusap ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin po natin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe. Minamagatan po itong, where is Jesus in the storm? Sabihin mo sa wikang Tagalog, nasaan si Jesus sa gitna ng unos? Hallelujah. Nasaan si Jesus? Hinahanap niyo ba si Jesus? Sa paparating na unos? Hinahanap pa natin si Jesus na mas dakila kaysa unos, na mas dakila kaysa bagyo, na mas dakila kaysa... Si Jesus na ating Diyos, si Jesus na makapangyarihan sa lahat, si Jesus na kapitan ng ating kaligtasan. Mamaya sasabihin sa iyo ng Panginoon kung nasan siya kapag may bagyo. Hallelujah. Oh God, yes, Jesus. I'm so excited, Lord. Makakaupo na po kayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga bisita po natin, kilala na ako ni Aileen. Hindi ako galit. Sabi nga, nagpapaliwanag lang. Hallelujah. But since ito ay Pentecostal Church, Apostolic Oneness, mga kapatid, maingay tayo magpuri. Amen. Maingay tayo sumamba. And maingay din tayo mangaral. Hallelujah. Hindi tayo nakadepende sa binibigay ng pamunuan. Nakadepende tayo sa binibigay ng kapitan ng kaligtasan. Amen, friends? Hallelujah. Praise God. Where is Jesus in this storm? Mga kapatid, alam ko pong marami tayong bagay na pwedeng masabi patungkol kay Jesucristo. Siya'y mabuting Diyos, siya'y tapat na Diyos, siya'y dakilang Diyos. Lahat ng pwedeng attributes o parangal, karakter na pwede nating masabi para sa Panginoon, naniniwala ko, nasabi na natin at masasabi natin sa Kanya. Lalo na pagka ang panahon ay maayos, kapag ang lahat ay panatag, kapag maraming bagay na sa buhay po natin ay magagandang pangyayari. Amen? At kapag nakikita natin na ang Diyos ay gumagawa ng magandang bagay sa buhay natin, kayang-kaya nating sabihin sa Panginoon na siya'y mabuti, siya'y tapat, siya'y dakila, at siya ay makapangyarihan, mga kapatid. Pero isang katotohanan po nais natin sabihin sa bagay na ito na madalas sa panahon ng paghihirap, madalas sa panahon ng sakuna, madalas sa panahon ng unos at bagyo ay mahirap po sa atin ang sabihin ang mabubuting bagay para sa ating Diyos. Gaya nga po ng ating nababalitaan ng mga nakaraan, maraming nagalit sa Diyos sa lumipas na bagyo. Amen? Kasi si bagyong Tinodo yung bagyo. Amen? Talagang walang habas. Talagang mga kapatid, nag-cause po ito ng damage sa ating bayan, sa ating bansa. Ang sarap ng hangin. Hallelujah. Aminado tayo, mga kapatid, na sa mga sitwasyon ng buhay na may kahirapan, may bagyo, may pagsubok at unos, na babawasan ang pananampalataya
at lumiliit ang tsansa ng pag-asa. Bumababa ang ating pananampalataya at lumiliit ang tsansa ng pag-asa. Lalo na kapag nawalan tayo, di ba, Tatay Jaime? Lalo kapag walang huli ang laot. Lalo kapag walang huli ang hanap buhay. Lalo kapag walang kita, mga kapatid. Aminado po tayo na ang pananampalataya ay nababawasan at lumiliit ang tsansa ng pag-asa sa ating Panginoon. May mga pagkakataon na sigurong dumating sa buhay natin na question po natin ang Diyos. May mga pagkakataon nga po siguro sa buhay natin, mga kapatid, hallelujah, natanong natin ang Panginoon, O Diyos, bakit mo po pinahintulutan? Bakit niyo po hinayaan na nandito ako sa kalagayang ito? Bakit niyo po, Panginoon, ako binigyan ng bagay na ito na hindi ko kaya? Bakit ngayon pa po, Panginoon, wala akong budget? Bakit ngayon pa po, Panginoon, hirap ang kita? Bakit ngayon pa po, Panginoon, nahirap kami sa finances? Bakit ngayon pa, Panginoon, na nagsasabay-sabay ang aming mga gastusin? Bakit ngayon pa, Panginoon, na marami kaming kailangang paglaanan ng pera? Bakit ngayon pa, Panginoon, na due date ng coms ka? Pero alam niyo, mga kapatid, ano man ang sabihin natin sa Diyos. Sabi ko dati sa pangaral, tanggap yan ng Diyos. Kung kukwestiyonin natin siya, ang mahalaga nandiyan ka sa harapan niya, naniniwala at titiwala ka pa rin. Hindi nakatalikod ka na, wala ka na nga sinasabing papuri sa Kanya, hindi ka nga nagko-complain, pero yung puso mo talagang gusto nang mag-back out. Amen. Ayaw ng Diyos ang bagay na yon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon sa atin, magtiwala pa rin tayo sa Kanya. At anuman ang ating sabihin, anuman ang complain natin, anuman ang question natin sa Panginoon, siya pa rin ang kailangan natin. Siya pa rin ang tangi nating kailangan. Siya pa rin ang ating uuwian. Siya pa rin ang ating babagsakan. Siya pa rin ang ating hahanapin. Siya pa rin ang kailangan natin sa ating buhay. Maraming ginawa ang ating Panginoong Yesus na mabubuting bagay na naitala sa Biblia. Marami siyang ginawang himala at milagro na kilala at nalaman natin. Yung pinagaling niya, yung 12 taon ng babaeng dinudugo sa Marcos Kapitulo 5. Kadugtong din ang kwento yung anak ni Jairo, na babae, mga kapatid, na biglang namatay. Ayon sa report, may sakit lang muna. Dumating yung alipin, sabi, wag mo nang gambalain ng guro, patay na ang anak mo. Isa pa, mga kapatid, ay yung ginawang alak ng Panginoon ang tubig. Isa pa yung isang pinagaling ng Diyos. Yung 10 nakitungin. Naalala niyo nakaraan? Do not imitate the 9. Huwag natin gayahin yung 10. Na pinagaling ng Diyos, pero yung 10 nakalimot, yung isa ang nagbalik. At higit sa lahat, yung binasa nating talata sa Biblia. Sa Matthew chapter 8 at Matthew chapter 14. Na kung saan sa Matthew chapter 8, kasama nila ang Panginoong Yesus na naglalayag sa gitna ng unos, pero tulog. Sa Matthew chapter 14, hindi nila kasama ang Panginoon, nasa bagyo sila, nasa unos sila, pero ang Diyos sumunod at naglalakad. Amen? Madalas ba nating may experience sa buhay natin na para bang ang Diyos ay wala rin sa ating paglalayag? Madalas ba natin naranasan na ang Panginoon ay parang wala sa ating paglalakbay? Pero mga kapatid, salamat po sa mga nakakaunawa na. Pero kung may mga bagay pa na hindi natin naunawaan sa paglilingkod na ito, kung may mga tanong pa rin sa Panginoon sa paglilingkod na ito, mga kapatid, yan ay hindi aksidente sa buhay natin. Yan ay pinahintulutan ng Diyos para sa atin. Pinahintulutan ng Diyos, mga kapatid, dahil may magandang plano ang ating Panginoon. Naalala niyo ba yung sinabi niya sa Jeremias 29? Na ang plano ko ay hindi sa inyong ikasasama, kundi sa inyong ikabubuti. Planong magbibigay sa inyo ng mabuting kawakasan. Mabuting bagay, mabuting plano
mula sa ating Panginoon. Oo, masakit. Oo, mahirap. Minsan hindi natin maintindihan, mga kapatid. Gayon, nagtatapat ka sa Diyos, sinusubok ka. May pagkakataon naman, alam natin may pagkukulang tayo at sinusubok ang ating pananampalataya. Pero sa anumang kaparaanan at anumang sitwasyon ng ating buhay, may ginagawa ang Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 8, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip. Lahat ng bagay nagsasama-sama para sa isang mabuti. Kahit pangit yung pangyayari, ginagamit ng Diyos para ma-convert sa mabuti. Kahit pangit yung isang bagay, mga kapatid, wag kang tumingin sa katabi mo. Pag pangit yung bagay, hindi pangit yung tao. Kapag pangit at kahit pangit ang kalagayan ng sitwasyon ng buhay, gumagawa ang Panginoon. Amen? Maaaring tanong din natin na, Pastor, bakit nga ba? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit mula sa kanyang trono, mula sa kanyang pagiging tunay na Diyos? Bakit niya pinahihintulutan ang mga bagay na ito? Oo, naiintindihan natin may gagawin siyang mabuti. Pero bakit gagawin niya munang masama? Bakit pahihintulutan niya munang maranasan natin ito bago maging mabuti? Bakit gagawin muna ng Diyos ang bagay na ito? Mahirap, masakit. Hindi tayo komportable bago maging mabuti. Isa lang sa mga layunin ng Diyos kung bakit niya pinahihintulutan ang mga bagay na ito. Kasi gusto ng Panginoon yung pagdepende hindi mawala sa atin. Na yung pagdepende nasa Kanya. Yung pagtawag nasa Kanya. Hallelujah. Yung paglapit nasa Kanya. Yung palagiang pagtawag. And so, hindi lang basta pagtawag, yung malalim na pagtawag, yung malalim na paglilingkod, yung malalim na pagsamba, yung malalim na pananampalataya. Nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na kahit wala tayo pinagdadaanan, lumalapit tayo sa Kanyang paanan. Na nagpupuri, sumasamba, naglilingkod sa ating Panginoon. Na para bagang ang buhay lagi may problema, na para bagang ang buhay lagi may isang karanasan o pangyayari na hindi tayo komportable. Kaya ang Diyos, mga kapatid, nais niya lamang pong ituro sa atin, anak, nasaan ang focus mo? Hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Si Job, walang ginawang masama. Ang sabi ng Bible, Job chapter 1, sabi ng Panginoon kay Satanas, nakita mo ba ang aking anak na si Job? Isang taong matuwid. Matuwid. Kung i-highlight pa natin ng mabuti, nagsisimba yun. Na yung aking anak na si Job, nagtatay offering yun. Kilala mo ba si Job, ang aking anak na sumasama sa evangelism? Kilala mo ba aking anak na si Job na nagsasakripisyo ng financial para sa gasolina? Hallelujah. Kilala mo ba ang aking anak na si Job na nagbibigay ng kanyang makakaya, ng kanyang resources? Walang ginawang masama, pero may nangyaring masama. Hallelujah. Hindi po tayo, welcome po, meron sabi ko, pamilyar sa akin. Kaya mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Amen. At alam natin, mga kapatid, bilang pastor, narinig nyo na po sa akin ito, hindi porket masama yung pangyayari, may masama kang ginawa. Hindi po, hindi. Hindi lahat ng bagay na nangyayari sa ating masama, may ginawa kang masama. Kundi dahil may ginagawa kang tama, may ginagawa kang maayos o gayabas. May ginagawa kang mabuti. Sinusubok lang tayo ng ating Panginoon. And search, ang sabi ng Panginoon, sa'y naparito, sa'y tinanggap natin para sa ang Diyos na magbibigay sa atin ng buhay at kasaganaan. Ang sabi ng Panginoon, pumarito ang sablo, ang magnanakaw, para sumira, magwasak, at pumatay. Pero naparito ang kapitan ng ating kaligtasan para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan nito. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kada na yan.
Help me, God. Help me, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, God, abak. Para laging siya ang tatawagan natin. Kung babalikan natin yung senaryo kanina ng mga alagad, hinahampas sila ng alon. At halos mapuno yung bangka ng tubig. At hindi po madaling problema ito. Hindi madaling pagsubok ito, mga kapatid. Na hinahampas na sila ng alon. Tapos papuno na yung tubig ng bangka. Yung kanilang sinasakyan, halos malulubog na. Naranasan nyo na ba, mga kapatid, yung punong-puno na kayo? Yung said na ho kayo? Yung talagang piko na kayo? Yung talagang punong-puno ka na, aapaw ka na, ma-high blood ka na, sasabog ka na. Konti na lang. And let's try to imagine, mga kapatid, yung kanilang kalagayan, nanoy, naglalakbay sila, sa paglalakbay nila, pasalungat yung hangin, yung tubig galing sa dagat, pumapasok sa loob. Maring walang patid yung limas, pero mas malakas pa yung tagas. Just imagine, pagod na siguro sila. Ano ba ito? Wala ang Panginoon. Sa isa namang bahagi, ano ba ito? Bakit nandito ang Panginoon, pero bakit tulog siya? Sabi ko kanina, babalikan natin, mga kapatid, kung bakit sinabi ng Diyos, o bakit natatakot kayo? O bakit kaunti ang pananampalataya natin? Bakit? Kasi doon nga nakasama nila ang Panginoong Yesus. Kahit tulog, takot pa rin sila. Ang dami na nilang nakitang himala, milagro. Nabaltaan na nila kay Lazaro, binuhay na 4 na araw ng patay. Nabaltaan na nila, mga kapatid, yung babaeng Kananea, pinagaling ng Diyos. Nabaltaan na nila yung 12 babaeng kasakasama sila. Kasakasama sila. Lahat ng himala, lahat ng milagro, nakita na nila. At least yung gumawa ng himala, yung mismong gumawa ng milagro, kasama nila. Wala nga lang ginagawa muna. May mga pagkataon ba sa buhay natin, mga kapatid, na alam na natin ang Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan, ang Diyos ay nasa ating presensya, ipinapangaral, itinuturo, ibinabahagi sa atin, ngunit nandun pa rin tayo sa kawalan ng pananampalataya at nagpe-question, Lord, nasaan ka? Nandito ka, pero bakit hindi kita makita? Nandito ka, pero bakit hindi kita maramdaman? Hallelujah. Kaya sagot sa kanila ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Kayong kakaunti ang pananampalataya. Maaaring nasa isang barko tayo na pareho din yung karanasan. May hirap, may takot, balisa, at hindi alam kung ano ang gagawin. Amen? May mga pagkakataon kasama natin ang Diyos. Talaga. Alam natin yan, mga kapatid. Alam natin na kasama natin ang Panginoon, pero nandun pa rin yung ating pag-aalinlangan. Nandun pa rin yung kawalan natin ng pananampalataya. At madalas nating ginagawa, kasama ako, na unahin muna ang mag-alala kaysa manalangin sa Kanya. Kaya nga, no one is above the Scripture. Lahat tayo ay sangkop sa bagay na ito. Sa rurok ng problema, sa rurok ng pagsubok, mga kapatid. Alam natin yung Philippians 4:6. Yung 4:6 ng Pilipos na huwag kayo mabalisa sa anumang bagay. Alam natin yon. Pero sang-ayon tayo na kahit alam natin yon, hindi natin nagagawa madalas yon. Kasi madalas sa ating mga tao, mag-alala muna bago manalangin. Amen? Pero ang turo ng Biblia, huwag kang mag-alala, ikaw manalangin sa Kanya. Sabi ng Inchik. Ikaw mag-alala, ikaw manalangin sa Kanya. Amen, church? Nag-isip po natin. Mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag tayo mabalisa. Bakit? Kung kilala natin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, mga kapatid,
Naniniwala po tayong stable ang ating pananampalataya. And church, purihin po ang Diyos. Purihin ang Diyos. That time, mga kapatid, or nung pagkalipas ng pangalawang araw ng pagbisita ko dito, na-surprise din po ako. Nabigla din po ako, mga kapatid. Bakit? Saan po ako nabigla? Hindi ako masyadong nabigla sa damage. Nabigla ako sa response nyo. Bakit? Hindi ko inasahan, magjo-joke pa sila. Hindi ko inasahan, magtatawanan pa kami. Ang inaasahan ko nga, umiiyak kayo kasi nga na-damage yung property, na-damage yung bahay. Ang inaasahan ko, ang mga kapatiran ko siguro, lugmok siguro talaga ngayon, nakasimango talaga siguro ngayon. Pero salamat sa ating Panginoon. Pinapatawa tayo ng Diyos. Sila Tatay Nelby, Nanay Mirian, nakaraan, mga kapatid. Hallelujah. Akala ko kasi, usually, pag pupuntayan ako doon, pag malayo pa lang, ay, pastor! Pero gamitin ko lang muna kayo, Nay. Pero pagpunta ko doon, wala silang imik. Habang papalapit ako, mga kapatid, doon na sila umimik. Alam ko naman, mga kapatid, na talagang nahirapan sila, nalulungkot sila. Bakit? Ubos kasi yung bubong. Amen? Pero sa kalagitnaan ng aming pagkukintuhan, purihin ang Diyos, nakakatawa na sila. Sila pa na nagsabi sa akin, Pastor, makaka-recover din tayo, makakabangon din tayo. Sabi ko, tama, Nay, buhay ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan. Lumipad lang ang bubong, pero hindi lumipad ang pangako ng Diyos. Nawala lang yung sahig, nawala lang yung panig, nawala lang yung pader, pero hindi tatanggal ang Panginoon. Yung pangako ng Diyos, nakaangkla, makapal, at matibay ang pagkakakabit ng pangako ng Panginoon sa ating buhay. So we clap our hands to Jesus and let's praise the Lord. Hallelujah. Woo! Naniniwala ako, mga kapatid, kung wala tayong experience sa Panginoon, sa Kanyang presensya, naniniwala ako, magkukwestiyon talaga tayo. Oh, Pastor, bakit naman ganon? Pero salamat, hindi na tayo kagaya ng iba sa labas. Minura ang Diyos. Hindi na tayo kagaya ng iba, mga kapatid. Nilait pa ang Diyos. Salamat, hindi na tayo iba, na kagaya ng iba, mga kapatid, na hinamak pa ang Panginoon. Salamat, sabi mo sa katabi mo, salamat, naiintindihan mo na. Hallelujah. Kung ang kaaway may kayang sirain, ang Diyos may kayang ayusin. Kung ang kaaway may kayang kunin, ang Diyos may kayang bawiin. Sabayan pa siguro ng tanong na, Pastor, natutulog ba ang Diyos? Buti na lang wala nag-video at that time. At kinanta yung kanta ni Gary Valenciano. Kasi alam ko, kahit gaano kataas yung kanta na yun, aabutin natin, may parating lang natin, natutulog pa ang Diyos. At maaari isa rin tayo sa panahon ni David na nagtanong sa Panginoon, 44:23 ng awit, ikaw ay gumising, bakit ka natutulog? O Panginoon, ikaw ay pumangon, wag mo kaming itakwil pagpakailanman. Amen. Natanong na rin po ba natin sa Panginoon, Lord, tulog ka ba? Lord, nasaan po kayo? Nasaan yung pangako mo sa amin? Kaya nga, salamat sa Panginoon na record sa atin. Nung panahong sila'y balot ng takot, nung panahong sila makapit ay balisa, alalang-alala, at parang halos mamatay sila sa nervyos, sinabi ng Panginoon sa kanila, kapayapaan, laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Kung sinabi mo na sa Panginoon na, Lord, wala ka bang paki sa amin? Hindi mo ba kami nakikita? Hindi mo ba kami nasisilhayan? Hindi mo ba kami, Panginoon, na monitor? Hindi po yan katotohanan. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, bago pa mangyari ang mga bagay na yan,
Mga kapatid, hallelujah. Kaya nga, salamat din sa Panginoon, mga kapatid, kahit may bahagi ng bahay namin, natanggal yung bubong, mga kapatid. Biruin mo, lingkod na kami ng Diyos, hindi kami nakatakas. Grabe, no? Pero hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon, mga kapatid. Kahit sinabi namin, Lord, alang-alang sa amin, naglilingkod sa iyo, i-preserve mo yung pastoral house. Umiiyak na kami datay, mga kapatid, lumulod kami ng aking tatay, kasama ang aking nanay, Pastora Grace. Siya halos hindi na rin niya maintindihan yung kanyang nervyos. Kasi halos makita na namin yung langit sa taas po ng release ng bubong dahil sa hangin. Kaya sabi namin, naku, talagang mukhang magigiba itong pastoral house. Pero sabi namin, Lord, paalis pa naman si Presbyter, ang iyong lingkod. Kakaalis lang po nila nung Webes, mga kapatid. At nandun na sila sa Boracay kasi anniversary po ngayon ng Boracay Church. 2nd anniversary. Pero mabuti pa rin ang Panginoon. Hindi niya po pinabayaan ang kanyang mga anak. Hindi niya tayo pinabayaan, mga kapatid. Amen? Tingnan nyo. May natanggal sa atin. Pero hindi naman talaga tayo nawalan. Hallelujah. Nagas niya, mga kapatid. Oo, may natanggal. Pero hindi naman tayo nawalan. May nabawas. Pero hindi naman talaga todas. Thank you, Jesus. Lumabog man siguro pero hindi nalunod. Amen? Dahil mabuti pa rin ang Panginoon. Ano sabi ni Job? Siya ang nagbigay. Siya rin ang babawi. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng materyales para makagawa ng bahay. Siya rin magbibigay niyan, mga kapatid. Amen. Mag-loan ka na bukas. Lord, akala ko ba? Akala ko, Lord, din pala loan. Sa iba't ibang kaparaanan, pwede gamitin ng Panginoon, mga kapatid. And I can submit to you, mga kapatid, humingi ako ng dispensa. Kung hindi enough ang church para makapag-support sa atin, paumanhin sa inyong lahat, mga kapatid. Pero hindi man kaya ng simbahan ito. Kaya ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi ng Ephesians chapter 4, My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Sabi ni Pablo, susuplayan ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos, lahat ng kailangan ko. Kayo sa kanyang kasaganan at kalwalhatian. Narinig niyo na po siguro yung komersyal ng kape. Everybody sing. Babangon. Hindi tayo babangon dahil sa kape. Hindi tayo babangon dahil sa Nescafe. Hindi tayo babangon dahil sa commercial. Babangon tayo dahil may Diyos tayong buhay, mga kapatid. Ang hawakan niyo bago mangyari ang tino na yan. May pangako na Panginoon sa atin. Amen. Noong panahong bumabagyo, taong Yolanda, di tayo pinabayaan ng Diyos. Undoy, pinakamalalakas na bagyong dumating sa Pilipinas. Magiging tino na ito, itong yuwan na ito, mga kapatid. Wala itong tino at wala itong yuwan sa nag-iisang only one ng ating buhay, mga kapatid. Ang ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya biglang sinaway ng Diyos ang hangin at ang alon. At nagtaka sila. Nagtaka sila. Amen. Sabi ng Biblia, nagtaka sila. Di ba lagi na nilang kasama ang Panginoon? Oo, wala pa silang Holy Ghost.
Pero lagi na nilang kita ang milagro ng Panginoon, Noy. Alam na nila kung gaano ka makapangyarihan si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Pero nagtaka pa rin sila, sabi niya, sinong taong ito na sumusunod sa Kanya pati hangin? Why? Oh, thank you, Jesus. Kasi kahit kilala mo na ang Diyos, may bago sa ginagawa. Kasi kahit kilala mo na ang Panginoon, meron pa rin sa kayang gawin. Sabi ng 4:30 ng Ephesians, higit pa sa kaya nating isipin, higit pa sa kaya nating hilingin, ang gagawin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Maaring merong na-damage sa ating bahay. Pero hindi natin alam, mga kapatid, may gagawin pala ang Panginoon sa pamamagitan mismo ng iyong bahay. Antayin mo lang, kapatid. This is a declaration. Antayin mo lang, kapatid. Hindi pa tapos ang Panginoon. Kilala natin siya. Pag inumpisahan niya, tinatapos niya. Pag tinutuon ng Diyos, siniseryoso talaga ng Diyos. Kilala natin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na siyang kapitan ng ating kaligtasan. Makakaasa tayo, mga kapatid, na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. May gagawin ang Diyos at ang lahat ng mga taga-Dagmay Church magtataka sa gagawin ng Diyos. Magtataka rin sa ibibigay ng Panginoon. Magtataka rin, Lord, paano nangyari yun? Lord, yun pala yung layunin mo, Panginoon. Lord, kaya pala nasira, kaya pala nawala, kaya pala na-damage, kasi ito pala yung gagawin mo, Panginoon. Lahat tayo magtataka sa gagawin ng Diyos. Mamamangha tayo sa gagawin ng Panginoon. Just believe it. Just receive it. May gagawin ang Diyos. At lahat tayo ay mamamangha, mga kapatid. Woo! Dahil may kakayanan pa rin ang Diyos na gulatin tayo sa Kanyang kayang gawin. Amen. Kaya nga, salamat, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Mabuti ang Diyos. Mayroon siyang nakikita na maaaring hindi pa natin nakikita sa ngayon. Mayroon siyang plano na hindi man natin alam pa sa ngayon. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ito aksidente. Maaaring siguro aksidente sa iba, trahedya, dilubyo. Pero sa Diyos, planado na to. At kahit ang mga anak niya apektado, yet protektado. Pwedeng maapektuhan pero hindi pwedeng mapabayaan. Alala niyo yung panahon ni Lot? Gugunawin ng Diyos yung Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang kasalanan. Namagitan yung lingkod ng Diyos si Abraham. Sabi ni Abraham, O Diyos, kung meron bang 50 matuwid sa lugar na ito, hindi mo magugunawin. Sabi niya, alang-alang sa 50, hindi ko gugunawin. Alang-alang sa 40, 30, 20. Kaya po na yun. Hindi. Pasok mga suki. Ay, hindi na alam. Bagal lang iba. Last 12 pa siguro. Parang nakipagtawaran si Abraham, pero ang tawag doon ng Biblia, bargaining. Nakipag-bargain siya, Panginoon, kung meron bang 50, 40 matuwid dito, at humirit pa siya, huli na lang, kung meron bang 10 matuwid sa lugar na ito, hindi mo ba gugunawin? Sabi ng alang-alang sa 10, hindi ko gugunawin. Amen? Pero ginunaw pa rin ng Diyos. Pero bago magpadala ang Diyos ng apoy at asopre, niligtas muna sila ng Panginoon. Amen? Naalala niyo rin pa si Noe. Nung bumaha, mga kapatid, nasa loob sila ng arka, yung iba nalulunod. Amen? Naalala niyo si Moises? Nung pagpapatayin sana ng Paraon, lahat ng bata, na maging si Jesus Christ na nung katawang tao, nung siya'y baby pa, gusto rin siyang ipapatay. Pero iningatan muna sila. Inalayo muna sila. At hindi sila hinayaan ng Diyos. Napahamak. Kaya mas nakakatakot po ang buhay na wala sa Panginoon. Amen? Alam natin yan, lalo na pag bagyo. Lalo pag may unos. Pag nagsabay-sabay ito lahat, magputok yung bulkan, magputok yung ano ng katabi mo. Ay, hindi. Pag nagsabay-sabay lahat ng yan, lindol, magtakip na ng ilong.
Ayusin mo. Namiss ko si Tatay Paul. Sayang wala si Tatay Paul. Amen. Pag nagsabay-sabay, kaya nga, hindi tayo natutuwa sa nangyari sa ating mga kababayan sa lugar ng Cebu, lalo tigit. Sabi ng aking kabatch doon, si Kit Moldes, sabi niya, grabe yung kalagayan namin dito, Jay. Hindi ko may paliwanag. Sabi ko, wala akong ibang maitulong, panalangin lang, Kit. Sabi ko, magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Hindi pa kasi sa taga na-convert talaga. Mga kapatid, sabi ko, kailangan natin ito. Hindi ito kailangan pagtakahan. Nasa Bible to. Kailangan itong mangyari. Pero Kit, kailangan nating magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Sabi niya sa akin, balik niya sa akin nakarang araw, ang casualty, ang total lang namatay is 141 pa lang. May mga hindi pa nare-recover, mayroon pang hindi nakikita. Napakalungkot. Nakita namin sa Facebook, mga kapatid, yung mga matatanda, mga baby. Grabe, halos madurog yung puso ko, mga kapatid, hindi ko kaya na makita yung ating mga kababayan na namatay dahil sa sakuna. Pero kung uungkatin talaga natin ang rason kung bakit nangyari mga bagay nito. Dahil sa kasamaan ng tao. Dahil sa kasamaan ng tao. Sadya may nadadami lang na inosente, mga kapatid. Kaya nga nabuhay ulit yung issue ng flood control. Pero ganun pa man mga kapatid, hindi natin makomprehend kung sino yung pinaka-leader, sino yung pinaka-rason kung bakit nangyayari mga bagay ito. Isa lang alam natin, ang tao talaga pasama na ng pasama. Habang tumatagal. Sa Biblia yan, 1 Timothy chapter 3, sabi ni Apostle Pablo, dapat mong maalaman sa huling araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi, sakim, palalo. Amen. Kailangan mangyari ang mga bagay na ito, church. Masakit man para sa atin dahil nadadamay tayo. Pero may pangako sa atin ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Naalala niyo, sabi niya sa mga lagas sa Matthew chapter 8:28, sabi niya, hindi kayo iiwan mag-isa. Sasamahan ko kayo, sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Amen? Panghawakan po natin na ang mga naglilingkod sa Diyos, sa church na ito, at may totoong relasyon sa ating Panginoon, ay hindi pababayaan ng Diyos. Pangako yan ng Panginoon. Basahin niyo yung 91 ng awit, na kung tawagin nila Salmo 91. Sabi niya, mabuwal man sa harapan mo ang 100, sa kanan mo, sa kaliwa mo naman ay mabuwal ang 1,000, pero ikaw ay hindi mapapano. Pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Pwede ba ating palakpakan ng Diyos na meron siyang magandang plano sa buhay natin? Minsan, pahintutan talaga ng Panginoon na maranasan natin ang mga bagay na hindi natin kaya. May mga pagkataon talaga na ginugusto ng Diyos na maranasan po natin ang mga bagay na hindi tayo komportable. May mga pagkataon po talaga na ginugusto ng Diyos. Yes, ginugusto ng Diyos. Ang Diyos may tinatawag na sovereignty. Meron siyang tinatawag mga kapatid na kapamahalaan sa lahat ng bagay sa mundong ito, mga kapatid. At walang nangyayari sa mundong ito na hindi niya alam. Lahat alam ng Diyos at nasa ilalim yan ng kapahintulutan ng Panginoon. Kaya nga kung ang Diyos may kakayahang pahintulutan ang mga bagay na ito, siya rin ang may kapangyarihan, kakayahan na tulungan tayo at iahon tayo sa bagay na ito. Yan man ay masakit, mahirap o hindi komportable sitwasyon. Pero may pangako sa atin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Feeling mo lang minsan mag-isa ka. Feeling mo lang minsan iniwan ka. Pero feeling mo lang yun. Pakiramdam mo lang yun. Hindi porket nararamdaman mo, tama na. Hindi porket nararamdaman mo parang wala kang utak, hindi ibig sabihin wala ka talagang utak. At hindi porket hindi mo nahawakan yung utak mo, hindi ibig sabihin wala kang utak. May utak ka. May isip ka. Hindi mo lang nahahawakan, hindi mo lang nararamdaman, pero nagfa-function. May mga time na ang Diyos absent sa sitwasyon po natin. May mga pagkakataon na nanalangin naman tayo, pero wala siyang tugon kaagad. Wala siyang aksyon kaagad. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos natutulog, ang Diyos walang pakialam, ang Diyos absent. Hindi siya absent. Nandyan siya. Nandyan siya.
Nariyan siya sa ating tabi, nariyan siya sa atin para magbigay ng kanyang presensya, mga kapatid. Minsan, hinahayaan niya lang maglayag ka ng mag-isa. Pero ang totoo, yung paningin niya nasa iyo. Amen? Naalala niyo ba, may mga pagkakataon hindi kayo nakakapag-pray, magbiyahe ng motor, magbiyahe ng bangka, magbiyahe ng aeroplano, pero iningatan kayo ng Diyos. Patunay yun na kahit nakalimot ka man, hindi kanya nakalimutan. Patunay yun, hallelujah. Patunay po yun na kahit hindi ka nakapaglaan ng panahon para manalangin saglit, pero hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi mo nga, di ba, kilala yung driver, pero grabe yung tiwala mo, mga kapatid. Partida, wala ka pang prayer nun. Amen? Di ba? Grabe nga yung lakas ng loob natin, minsan yung kumpiyansa. Hindi natin kilala yung driver, pero tiwala tayo, makakapunta tayo sa ating destinasyon. Wala ka pang prayer. Bars. Amen? Wala pa tayong prayer, pero grabe yung tiwala natin sa sarili natin, makakapunta ako doon. Eh lalo pa kaya kung ilalagay mo yung kumpiyansa mo kay Yesu Kristo. Nasubok na sa matagal na panahon at sa maraming sitwasyon. Amen? May iba maglalakas pa ng loob, magtataas ng kamay na pinabayaan siya ng Diyos. Wala po magagalit. Pero alam ko, mga kapatid, kahit nahihiya kayo, gusto niyo man magtaas ng kamay na parang iniwan kayo ng Diyos, wala tayong lakas ng loob na sabihin talaga. Amen? Kasi alam natin, kahit kailan, di siya nagkulang. Biyaya niya sa atin lang. Amen? Pag-ibig ng Diyos, sa atin walang hanggan. Inibig tayo. Yan yung kainaan ko talaga pag di ko masyadong kabisado yun eh. Amen? Inibig tayo noon pa man. Hallelujah. Hindi mo man kita agad, pero nariyan siya, kapatid. Hindi kanya pinabayaan. Amen? Hindi kanya pinagkulang. Gaya ng sinasabi natin ng kanta na lagi, kailan ka iniwan ng Diyos. Kailan mo naranasan siya, wala. Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang hindi niya binigyan ng kalunasan? Hindi ba't wala? Amen. Kahit ka na mga panahong iniwan ka ng lahat, hindi ka iniwan ng Diyos. Kahit na mga panahong hindi ka tumatawag, tinatawag ka ng Diyos. Kahit mga panahong hindi mo siya hinahanap, hinahanap ka ng Diyos. Ganun siya kabuti. And church, wag namang magdamdam ang bawat isa sa atin, but this is a reality. Sa mga panahong pinagpapala tayo ng Diyos kahit wala tayong ginagawa mabuti, hindi natin siya kini-question, ba't ang buti mo? Ba't ang buti mo, Lord? Nakalimutan ko manalangin, pero ba't ang buti mo? Nakalimutan ko manalangin ng buhay, kalakasan, seguridad ng pamilya ko. Pero bakit iningatan mo sila? Bakit ang buti mo? Walang nagtanong sa atin, mga kapatid. Amen. With all humility and respect, nais ko sabihin ito, walang nagtanong sa atin, di ba? Na Lord, ba't nung panahong nasa kasalanan ako, nung panahong nawalay ako sa iyo, panahong tinatanggihan kita, panahong tinataguan kita, ba't ang buti mo? Walang nagtanong sa atin. Amen? Wala. Pero nung panahong naglilingkod na tayo sa Diyos, taga-ibang church to. Taga-ibang church. Pero nung panahong naglilingkod na tayo sa Panginoon, may ginawa lang ang Diyos na konting bagay. May kinalikot lang ba ng konti? May inadjust lang ng konti? May tinanggal lang ng konti? May sinira lang ng konti? Doon na tayo doon na tayo nag-complain. Doon tayo nagsabi, Lord, bakit po? Bakit ngayon pa? Napaka-unfair mo naman. Ang lawak ng bahay ko, bakit nabanggaan pa ng kahoy? Amen. Pero wala naman nag-complain si Brother Harvey. Bakit? Kasi sabi nanay, madimon yan. Sige, madimon.
Tahimik lang tayo si Brother RB. So, alam ko, sa pagiging, tahimik mo, alam ko, hindi ka nakapag-complain. Hindi nila gets, Pres. Sabi kasi ni Pres nung sa akin, si Lucky, talagang panislaway mo dyan pagkasama mo yan. Hindi na makwento. Pero ngayon, pasaglidin mo. Amen? Purihin ang Diyos. Pero alam ko hindi nag-complain to eh. Alam ko naiintindihan niya. Bumagsak yung puno pero hindi kami nabagsakan ng aking anak at ng aking asawa. Diba? Diba? Yun nga eh. Diba? May ginawang mabuti pa rin ang Diyos. May nabagsakan, bahay lang, pero hindi yung miyembro ng tahanan. Pero di natin, minsan pinapasalamatan ang Diyos sa mga small details lang. Diba? Doon ka agad tayo nakapokus sa damage. Doon ka agad tayo nakapokus pa kami sa pinsala. Amen? And huwag kayo mag-alala, kasama ako dito mga kapatid. Hallelujah. Yun nga, minsan nakatingin agad tayo sa pinsala, sa naging damage, sa naging sira. Hindi natin nakita, mayroon nga palang ibang ginawa ang Diyos na hindi ko napagpasalamat. Naligtas yung mga anak. Biruin mo, nakatakbo ka pa, tapos may damit ka pa. Salamat yun. Try mong maglakad. Try mong tumakbo na wala kang damit. Nakakaya ka. Amen? Nabasa lang yung damit, pero natuyo naman. At matutuyo din. Natuklap yung bubong, pero at least binigyan ng Diyos ng provision. Amen? Bumagsak yung tahanan, pero hindi yung pananampalataya. Yun yung maganda. Yun yung maganda. Bumagsak lang yung bahay, pero hindi yung pundasyon ng buhay. Amen? Hindi yung Panginoon. At least nanatili pa rin ang Diyos. Naalala ko yung kwento sa akin ni Nunoy. Basta munti kami maliparan ng hero. Doon daw, banda sa kanilang, balkon na eh? Balkon. Sabi ko, naglalakad kami kasi sinamahan niya ako, nagpasama ko kay Badoy, nagbisita kami na. Sabi ko sa kanya, Noy, alam mo, mabuti talaga ang Diyos sa buhay mo. Alam mo, kung niliparan ka ng hero, putol yung ulo mo. Totoo yun, meron record niyan, mga kapatid, meron sa El Nido. Natamaan ng hero, putol yung ulo. Muntik na nga daw siya. Sabi ko sa kanya, ngayon ka pa pababayaan ng Diyos? Nung halos patay ka na nga, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Diba? Mabuti pa rin ang Diyos. Mga kapatid, hanap po kayo sa isipan niya ngayon na pwede yung ipasalamat sa Panginoon. Naniniwala ko, mga kapatid, kahit talaga ating purihin ang Diyos. Hanap lang kayo ngayon na pwede niya ipasalamat sa Panginoon. Kahit nadami sa bahay, kahit lumabog sa baha, kahit nawala yung ari-arian, kahit nawala yung trabaho, nawala yung pinagkakakitaan, mga kapatid. Alam ko, kaya pa rin natin pasalamatan ang ating Panginoon. Laganap ngayon sa ating balita. Papasok na si Juan. Maring inisip natin, Lord, hindi pa kami nakaka-recover. Amen. Actually, inaalala ko rin yun. Sabi ko, Lord, hindi pa po kami nakaka-recover. Pero alam yung kalagayan namin. Alam ko, Lord, kahit ano man ang mangyari, alam ko, hindi mo kami ulit pababayaan. Pero tunayan mo yun ng bagyong Tino. Sabi ko, itong bagyong Yuan, Panginoon, naniniwala ako, Diyos. Walang muling magagalaw sa mga miyembro ng Dagmar Church. Walang magagalaw na buhay, walang masasawi, Lord. We claim that to God in Jesus' name. Amen. Na yan ay dadaan lang sa ating lugar. Dadaan lang yan sa ating bansa, mga kapatid. Pero di ba nakita niyo po yung kahalagahan, mga kapatid, sa Panginoon? Kapag yung pananampalataya natin nakatuon kay Kristo. Yun yung nangyari kay Pedro kung ba't siya lumubog. Yun yung kanyang naging karanasan. Yun yung naging kanyang kalagayan, mga kapatid. Kung bakit siya lumubog. Ang ganda na sana ng kanyang pagkakatawid Ang ganda na po sana ng kanyang pagkakalakad. Kaya lang nung makita daw niya yung hangin, hindi ko alam kung paano niya nakita yung hangin. Kasi siguro yung mga maniglaot dito, hindi alam kung paano makita ang hangin. Pastor mo, makita mo ang Diyos. Tsaka yung parks. Pati yung Diyos. Ganyan na magkuyo ng Tagalog.
kansano. Amen? Tanungin natin si Pres. Pres, nakita mo na ba yung hangin? Di ba ang hirap maintindihan bakit daw nakita ni Pedro yung hangin? Pero naniniwala ko, hindi niya man nakita yung hangin, yung damage ng hangin. Yung malaking alon, yun yung nakita niya, kaya siya lumubog. Pero nung lumubog siya, di ba, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ng Panginoon, iunat mo yung kamay mo. At agad siyang nakabalik. Amen. Sa buhay natin, mga kapatid, kung itutuo lang natin ang ating paningin sa Panginoon, naniniwala ko, mga kapatid, makakalakad din tayo kagaya ni Pedro. At kung sakali man, nawala yung ating focus, nawala yung ating atensyon sa mata ng Panginoon, ang kamay ng Diyos nariyan tayo. Handang umabot, handang tumulong, handang umalalay sa atin. Church, magandang balita, hindi lang sa Diyos at Panginoon ng unos sa Matthew chapter 8. Hindi lang siya Panginoon at Diyos ng unos sa panahon ng Matthew chapter 14. Siya pa rin yung Diyos ng unos sa year 2025, year 2026, year 2027, 28, 29, hanggang bumalik ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? So where is Jesus? Nasaan si Jesus? Wala lang siya sa bangka. Wala lang siya sa bagyo. Siya'y nasa iyo. Imagine niyo, mga kapatid, kung mababalikan niyo yung Matthew chapter 14 kanina, thank you, Jesus. Kung mababalikan niyo yung Matthew chapter 14 kanina, sabi ng Biblia, pinauna silang maglayag. Di ba, Matthew chapter 8, kasama nila, pero, tingnan mo yung katabi mo. Tulog. Sa pool. Ayusin niyo. Sa pool. Tulog. Mismo yun. Kasama nila ang Panginoon, pero tulog. Kagaya ng iyong praise God. Pero, kapatid, ang sabi ng Biblia, sa Matthew chapter 14, pinauna sila ng Diyos sa paglalayag. Hindi detalyado bakit pinauna. Bakit sa Matthew chapter 8, sinamahan niya? Alam niyo, mga kapatid, kung bakit hindi sinamahan ng Diyos? Part ng testing. Kasi sa Matthew chapter 8, kasama nila, natakot pa. Sabi ng Panginoon, try ko nga, kung hindi nila ako kasama, tingin ko magtitiwala pa. Ano nangyari, mga kapatid? Andun pa rin. Lahat silang lalaki nagsisigawan, "Ugyaw, multo!" Multo! Pause na ako. Hindi, basahin niyo yung Biblia. Sabi, lahat silang mga lalaki nagsigawan. Sa takot. Amen? Lahat tayo daw, sigaw tayong 1, 2, 3. Walang bitaw. Mga lalaki ba kayo? Ayusin nyo. Hindi, sigaw tayo. Sa pinakamalakas sigaw natin. 1, 2, 3. Ay, hindi mga lalaki ito mga tumamad ito mga barako natin, mga tatay. Sigaw lang tayo. Yung buong sigaw natin. Oh! Ano man sigaw yan? Ito sa mga pres, di ka lalaki pres? Ha? Sigaw tayo ha? 1, 2, 3. Wow! Sermon man yun. Maoy man yun. Di ba yun? Oo nga, naniniwala ko lang. Sigaw tayo dati maligmaoy pala kayo. Woo! Nagsigawan daw po dahil sa takot. Amen? And gusto lang sila subukan ng Diyos. Testing po yun sa buhay nila. Sa panahon kaya hindi nila ako kasama. Pero nagbilin ako sa kanila. Magtitiwala pa rin kaya sila sa akin. Hallelujah. Woo!
Sa panahon kayang mananalangin sila. Sa panahon kayang tatawag sila sa akin. Yung kanila bang pagtitiwala, yung kanila bang pananampalataya. Kasi alam ko walang duda ng panahon na bumabagyo dito sa church, sa bahay po ninyo mga kapatid. Nananalangin tayo sa Panginoon. Amen? Tumatawag tayo sa Panginoon, Lord, iligtas mo kami. Hawakan mo yung bubong. Iligtas mo kami. Huwag mo masira yung bahay. Nananalangin tayo sa Panginoon. Pero sino sa sangayon, yung panahon na nananalangin tayo lalo na malakas. Diba? Testing yun ng Panginoon. Hanggang saan yung pagtawag sa akin ng aking mga anak. Hanggang saan yung pagtitiwala nila sa akin. Tingnan nyo, nung panahon natin nanalangin, lumipas din. Amen? Nung panahon siguro, pagod na tayo manalangin. Pagod na ako. Tumigil din. Lumipas din. Testing lang sa atin ng Panginoon yun, mga kapatid. Amen? Alam natin yung pangako ng Diyos, yung presensya niya sa buhay natin. Alam natin yun. Nariyan talaga siya. At alam kong kumbesido po tayo, mga kapatid. Pero pinahihintulutan minsan ng Diyos na hindi siya magparamdam para iyong maalam na siya ang Diyos na kahit hindi mo siya nakikita, siya'y kumikilos. Na kahit hindi mo matama, siya'y kumikilos. Kahit hindi mo siya makita, siya'y gumagawa. Na kahit hindi siya, parang wala sa dyan, sa tabi mo. Pero nariyan talaga siya. Makita man natin ang presensya ng Diyos o wala man at hindi man siya magparamdam. Huwag tayo matakot, huwag tayo mapahala, huwag tayo mabalisa. Dahil siya nangako sa atin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Lahat po magsabi, hindi ko kayo pababayaan. Tingnan niyo mga kapatid, tayo lang ba na-damage? Tayo lang ba na-damage? Di ba yung labas din? Di ba yung labas din? Di ba yung kapitbahay din? Ay, hallelujah. Di ba yung mga kalapitbahay din natin? Di ba yung mga taga-tagbay din mismo? Di ba hindi yung taga-FCJC? Na-damage, nasira, tumiklap yung bubong, nawala yung lahat. Di ba? Amen, mga kapatid? Bakit pinatuto ng Diyos maging sila rin makaranas? Para hindi rin tayo laitin. Para wala talaga sila may pagmalaki sa buhay nila, mga kapatid. Pero kaya natin sabihin, kahit ganito nangyari sa buhay namin, mabuti pa rin ang Diyos. Sila hindi nila kayang sabihin yun. Sila hindi nila kayang gawin yun. Sila hindi nila naiisip yun. Hindi nila kayang sabihin ang bagay na yun. Bakit? Para sa kanila. Wala mang Diyos. Kung may Diyos talaga, dapat hindi nasira bahay ko. Tingin ba natin, doon lang kaya magpakilala ng Diyos? Kaya niya magpakilala sa iba't ibang kaparaan na siya ay Diyos at merong Diyos. Pero salamat mga kapatid. Kaya nga, salamat po. Nakasalig ang ating pananampalataya, hindi sa iglesyang ito, hindi sa pastor nyo, hindi sa katabi mo, kay Jesus Christ. Dahil mawala man lahat, maapektuhan man tayo lahat, pero kaya pa rin natin purihin ang Panginoon sa atin kong mga buhay. Congratulations, Dagmay Church. Ang pagsubok na ito ay hindi para ipahiya tayo. Ang pagsubok na ito ay pagpapatibay sa atin ng Panginoon. Sinasalamin lang nito yung buhay natin. Kung ano na yung tayo natin. Kung ano na yung narating natin. Kung ano na yung lalim natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, hindi ka talaga pinagtag. Ikaw ay pinatatag. God, yes, Jesus. Hindi tayo tinagtag ng Diyos. Bakit? Gawain ito ng Diyos. Siya ang tumawag sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. At hindi hahayaan ng Diyos malagay sa alanganin yung kanyang pangalan. Pero kahit pwedeng ma-question yung kanyang pangalan, pinahintulutan ng ating Panginoon, mga kapatid, kasi may gagawin siyang mabuti. Diba sa krus na Kalbaryo, hinayaan niyang maging kahihiyan yung kanyang sarili. Hinayaan niya maging kahihiyan para lamang maipakita sa atin yung kaluwalhatian.
Kaya sabi ng Roma 8:18, na yun, nalalaman ko, sabi ni Pablo, na ang mga paghihirap natin sa kasalukuyan ay hindi maiahambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin pagdating ng panahon. Oh God, oh, I appreciate Jesus. Hallelujah. Amen, church. Ngayon, naiintindihan nyo na po bakit nangyari ito. At kung tinatanong natin, nasan si Jesus, Pastor? Nung bumabagyo, si Jesus nasa ating buhay. Kasi umuuga yung lahat. Umuuga yung haligi ng bahay, pero hindi nauga yung paglilingkod mo sa Kanya. Oo, maaaring nakatago tayo sa ilalim ng lababo. Oo, maaaring nakatago tayo sa ilalim ng kwarto. Oo, maaaring nakatago tayo sa ilalim ng kama. Pero nakita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. Nakita pa rin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita pa rin natin kung paano tayo iningatan ng ating Panginoon. Nagtago man tayo, pero hindi nagtago ang Panginoon sa buhay natin. Whew! Hallelujah! Mga kapatid sa Panginoon, hindi ko po kayo tinatakot. Pero may mas malala pang trahedya tayo nararanasan. Kaya patuloy tayo maghanda, mga kapatid. Pero kung paano ang Diyos naghimala sa kanyang mga lingkod sa panahon ng Biblia, sa mga karakter sa Biblia, mga kapatid, hindi rin tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, hindi siya yung tipong Diyos, mga kapatid, na ilalagay ka niya sa kahihiyan at talagang malulubog ka talaga. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun, mga kapatid. Kundi ang nais ng Diyos, hallelujah, gamitin lang yung kalagayan na yan. Gamitin lang yung bagay na yan para ihayag yung kanyang kapurihan. Tingnan niyo pag nangaral na tayo dyan. Tingnan niyo pag nangaral tayo dyan ulit, mga kapatid. Naniniwala ako, hallelujah, magbubukas ito ng paraan. Kaya sabi ko sa mga kapatiran, mga kapatid, hindi tayo mapapatinag ng bagyo itong dumaan. Lalo tayo nagkaroon ng gigil sa pangaral. Dahil ang tanging kailangan ng tao, mga kapatid, hindi ang material na bagay, hindi ang ari-arian. Ang kailangan at ang sagot sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, maglingkod sila kay Kristo. Yun lang yun, kung uukatin natin lahat. Kung bakit may tsunami sa Amos chapter 9 verse 6. Kung bakit may lindol sa Job chapter 9 verse 5 to 6. Kung bakit may pagsabog o pag-usok ng bulkan sa Psalms chapter 104 verse 32. Kung bakit may malalakas na bagyo sa Jeremiah chapter 25 verse 32 ay dahil daw, sabi ng Romans 1:18, nahahayag ang puot ng Diyos mula sa langit dahil sa kasamaan ng tao. Kahit kailangan man itong mangyari, pero nasa paninginan ng Diyos yung mga anak ko, hindi ko yan bababayaan. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, kailangan mangyari mga bagay na ito. Tatapat hindi pa ito ang wakas. Ito'y pasimula pa lamang ng kahirapan. Pero habang dumarami, habang dumadalas, habang palaki ng palaki ang pinsala at trahedya sa Pilipinas, sa ating mundo, palapit na rin ang palapit ang pagbabalik ni Kristo. Konting tiis lang, konting sagat na lang, mga kapatid. Makikita na natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Malapit nang magtapos ang lahat ng ating pinagdadaanan. Malapit nang magtapos lahat ng ating mga pagsubok, lahat ng ating mga problema sa buhay, mga kapatid. Matatakasan mo na rin yung Bombay. Bakit pag bumalik ang Panginoon, mga kapatid, wala ka na? Dinagit ka na. Sino pagsisingilin nila? O tapos ang problema. Kaya nga nangyayari ang mga bagay ito, kailangang mangyari. Kasi kung hindi mangyayari, ibig sabihin, patagal pa ng patagal yung kanyang pagbabalik. Kaya sabi niya, kapag nakikita niyo na, sa Matthew chapter 24, kapag nakita niya na nagaganap na ang kalapastanganan na sinasabi ni Propeta Daniel, tumingala kayo sa langit dahil malapit na ang inyong katubusan. At ang pahabol pa ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa wakas.
siyang maliligtas. Kaya Dagdag Church, higpitan natin ang ating yakap sa ating Panginoon. Higpitan natin ang ating sentron sa Diyos. Wala pong bibitaw. Kung mahirap ang buhay na naglilingkod sa Diyos, mas mahirap ang buhay na wala sa Diyos. Pinatunayan niya ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Noon tayo wala pa sa Panginoon. Katakot-takot. Even ang Hebrews chapter 10, sabi ni Apostol Pablo, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen. Kaya naniniwala po ako, mga kapatid. May plano talaga ang Panginoon. May layunin talaga ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Tingnan niyo po yung ating mga bisita. Alam ko po, tinawag yan sila ng Panginoon. At dinala sila ng Diyos sa lugar na ito, mga kapatid. Upang muli pong maibalik yung kanilang sigla sa pananampalataya. Kaya, mga kapatid, Nanay Margie, Tatay John, kay Sister Eileen, kay brothers, kay Sir Salvador, mabuti talaga ang Panginoon. May plano talaga ang Diyos. Amen. Alam niya ni Ate Eileen, address kami nag-uusap sa munisipyo. Sabi ko, tayo, balikan natin. Balikan palagi. Sabi niya, Pastor, may tamang panahon. Sabi ko, totoo yan. Ito na yung tamang panahon. Kaya talagang, alam niyo yung mga kapatid natin, mga kapatid namin sa medyo, hindi ko, ang tawag ko ito is medyo namahinga lang, hindi naman na backslide. Yung mga kapatid natin namahinga, saglit mga kapatid. Alam niyo, huwag natin sila, nais ko ibahagi ito, hindi para itaas ang sarili ko, kundi Diyos ang malaw natin maitaas. Learn ito sa buhay natin, mga kapatid. Isa to sa learning ko. Talagang ang mga kapatid natin namahinga, sa paglilingkod ko sa Panginoon na kapatid, pag nakita niyo, batiin pa natin. Batiin niyo pa rin. Simple kayo manalangin, Lord, kahabagan mo pa rin sila. Hindi ko man alam yung puso nila, hindi ko man alam yung buhay nila, pero Lord, mahabag ka sa kanila. Kung may problema sila, tulungan mo sila. At tulungan mo sila makapagbalik loob sa'yo. May iba kasi, di ba, pagkapatiran. Wala, oh. Kasungit. Nagkita na kayo, nagsalubong na kayo. Dito yung direksyon. Hindi namansin. Amen. At yung mga tao, yun, kala mo perfecto yung buhay. Pero kung ukatin mo, ang dami ring sablay. Kaya nga hindi sila magtagumpay-tagumpay. Bakit? Ang sama ng ugali nila. Amen. Pero church, tinuturo natin sa church na ito, huwag niyong gayahin yan. Makita niyo man sila na hindi na nagsisimba, mga kapatid, kamay niyo sila. I-welcome niyo sila. Bakit? Dati nating kapatiran yun. Higit sa lahat, wala naman tayo naging problema doon sa kanila. Amen. Hindi porket FCJC at may naging problema sa FCJC, damay-damay na. Hindi, wag, baguhin natin yung kultura. Church, baguhin natin yung kultura. Amen? Baguhin natin yung kultura. Kung sa kabilang simbahan may problema doon, dito dapat walang problema sa atin. Welcome ka dito. Tanggap ka dito. Amen? Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. At ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, makikilala kayo ng lahat na mga alagad ko kayo kung mag-iibigan kayo sa isa't isa. Yan din yung panawagan ko pag may rotation. Let's spread love. Let's spread kindness. Amen? Hindi porket nagka-problema sa kapatiran sa kabila, dadamay na tayo, hindi natin papansinin. No, mali yun. Hindi tayo totoong naglilingkod sa Diyos pagkaganon. At hindi tayo totoong nag-iibigan sa isa't isa pagkaganon, mga kapatid. Mga young people, huwag niyong gamitin yung love your neighbor. May napanood kasi ako, Pres, love your neighbor daw. So, subtapod ko na, I love you. Bastahin mo. Sabi niya, mahalin mo. So, sis, mahalin mo ako. Brad, mahalin mo ako. Hindi, love your neighbor. Mahalin mo tayo kapwa mo as you love yourself. Kung paano mo ginagalang sarili mo, paano mo kinukuskusan ang sarili mo, paano mo hinahayaan ang sarili mo na maging maayos, malinis ka, dapat ganoon din sa kapwa. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Maraming branch ang FCJC. Magka-problema man sa ibang church, welcome pa rin sa ibang church. Hallelujah.
Basta yung church, tinuturo yung pag-ibig. At yung church, may presensya ng Diyos na may bunga ng hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Tayo lahat sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Church, nariyan si Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag kayo mahiya. Hingi tayo ng lakas sa Panginoon, patnubay. Sige po, bukas po ang altar. Na tayo lumapit, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi ng mga alagad sa Panginoon, mga kapatid, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Hindi masama na sabihin natin sa Panginoon, konti lang yung pananampalataya ko. Ang kailangan ng Diyos, hindi kasing laki. Sabi niya, mga kapatid, kung may pananampalataya kayong kasing liit ng butil ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok, lumipat ka sa kabilang dagat. Ngayong umaga na ito, mga kapatid, malaya tayong lumapit sa Panginoon. Kung ang buhay man natin, kakaunti ang pananampalataya, hayaan mong dagdagan ka ng Diyos. Hayaan mong palakasin ka ng Panginoon. Pwede ba ating itaas ang ating kamay bago tayo lumapit sa Panginoon? Tayo manalangin ng pagsisisi at pagkapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Lord Jesus, nakikita mo ang aming puso. May kahinaan kami, Panginoon. May pakukulang kami, Ama. Pradalangin namin, Panginoon, sa pamagitan ng aming pong paghingi ng kapatawaran, pagsisisi sa iyo. Ipagalo mo sa amin ang iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon. Upang maramdaman ang aking mga kapatid, Lord, na hindi sila nag-iisa. At maramdaman nila, Panginoon, na ikaw ay tunay na nariyan sa buhay nila. Lalo na sa panahon ng unas. Yakapin mo sila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu. Kung kailangan nila, Panginoon, ng karamay, damayan mo sila. Kung kailangan nila ng aruga, Lord, kalingain mo sila. Kung kailangan nila ng kaibigan, Panginoon, ikaw po ang magkaloob sa buhay nila sa mga oras na ito, Panginoon. Malaya ka mag-usap sa kanila mga buhay, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Church, lapit tayo sa Panginoon. Tawag tayo sa Panginoon. Niniwala ko, mga kapatid, may kakayanan ng Diyos para tayo palakasin. May kakayanan ng Panginoon para tayo ay patawarin. Buksan na natin ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy lang tayo mangusap sa Panginoon. Lord, siyasatin mo ang puso ko, Panginoon. Siyasatin mo ang buhay ko. Hindi kailangan ng Diyos ng perpekto at ang simbahang ito ay hindi perpektong lugar. Lahat tayo may mga diferensya. Lahat tayo may mga sablay sa iba't ibang kaparaanan, mga kapatid. Hallelujah. Pero ganun pa man, ang hinihingi sa atin ng Panginoon, anak, ibuka mo yung labi mo. Sabihin mo yung kailangan mo. Bagamat siya Diyos na matuwid, siya'y minsang naging tao, kagaya natin. Alam niya ang pakiramdam ng isang tao. Alam niya ang pakiramdam ng nalulungkot. Alam niya ang pakiramdam ng nalulumbay. Alam niya ang pakiramdam ng nawawalan. Alam niya ang pakiramdam ng walang pag-asa. ABT. Ako na yung ka-open. Oh, hallelujah. Yes. Come on, cry out to God.